What's up mga Repops, no? At meron tayong bago ngayong pag-uusapan about dito kay Senator Bato. At habang pinapanood ko yung kanyang interview noong nakaraan, parang maaawa ako na maaawa ba or maiinis ano? Dahil sa kanyang pagpupursige sa isang bagay kung saan resulta o bunga ng mga ginawa nila noon na kasama si ex-president Rodrigo Duterte no panahon na sila pa ang namumuno. Ano? At patungkol ito sa isang pahayag no ni Chis Escudero na kung saan parang sa tingin ni Bato hahayaan lang no na mag-issue tayo ng transcript from Senado no na kung sino man yung gustong kumuha no. Sabi niya isinapubliko na namin yan no. Kung may manghihingi ICC man o kung sino man na isa-certify yung transcript, wala akong makikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. So dito medyo hindi maganda ang timpla dito di ba to no? Parang hindi mo alam na natatakot ba siya, naiinis, nagagalit sa mga naririnig niya, especially dito kay Senate President Chis Escudero no, na parang kumukontra sa mga gusto niya. Well, alam naman natin siguro, alam niyo ang istorya nitong si Senator Bato. Siya po yung naging PNP chief nung panahon ni ex-president Rodrigo Duterte na nagpatupad, mga kaibigan no. Isa siya na nagpatupad sa war on drugs ng panahon na yon, na kung saan siya ay inaakusahan ng pagpatay, hindi naman directly no, ng pagkakapatay sa nasa 32 no, 32,000 yun ang pagkakasabi. Paki-correct na lang kung mali ako. 32,000 na dineklarang nasa listahan ng war on drugs no, ng tukhang no. At dito sa mga ito ay lumabas ang maraming mga Pilipino, kamag-anak ng mga nadamay na hindi naman dapat madamay, na wala naman talagang kinalaman sa war on drugs na yan. Kaya eto si Bato at sinusubukang muli na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng ko-questionin daw niya. Alright? Ko-questionin daw niya kung sakaling mag-issue o mag-submit kung sino man sa Blue Ribbon Committee ng transcript no, documents galing ng Senado papunta man, especially daw kung sa ICC. Alright? Kasi nga naniniwala si Bato na ang ICC daw ay hindi na under ang Pilipinas no, pagdating sa jurisdiction. Okay? So ito, para mas malinaw no, at mapakinggan natin ang side nitong si Senator Bato, pakinggan natin kung ano yung interview niya dito sa News 5. Alright? Ito, pakinggan natin yung sinasabi niya dito. ICC, in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? What? Kung mag-submit na tayo doon, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So, I would ask him, why are we going to submit? So, sabi ng SQ, wala akong problema kung ayun nga no, yun lagi ang sinasabi niya no, kung mapapansin nyo sa mga pahayag. Hindi na tayo under jurisdiction ng ICC. May nabanggit kasi ang ICC dati na pwede naman na tayong pakialaman, especially kung ang pangyayari member pa tayo. Nung time kasi na yan no, nung nangyari ang kasagsagan ng tokhang-tokhang na yan, miyembro pa tayo ng ICC. So nawala na lang tayo nung after na tayo ay kumalas na, ang Pilipinas ay kumalas na dito sa sinasabing pag-alyansa dito sa ICC na ito. Walang problema sa kanya. Kung sa atin may problema. Kasi yun nga,
giving in to their request is tantamount to May problema. Malaki talaga magiging problema dito nitong si Bato de la Rosa dahil isa nga siya sa nangunguna, no, na suspect dito sa napipintong pagdinig dito sa ICC kung sakasakali man. Alright? Kaya hindi natin masisisi itong taong ito kung ganito na lang siya magtanggol sa kanyang sarili, no? Pansin nyo ba? Sarili na lang niya nagtatanggol sa kanyang stand dito, no? Hindi katulad ng kanyang boss, no, na marami talaga nagtatanggol, dating presidente. Ganon din ang kanyang anak na si Inday, no? Pero pagdating dito kay Bato, he stands in his own. Hindi ko makita o mga ilan-ilan lang yung mga taong nagtatanggol sa kanya. Okay, tuloy natin. Recognizing the jurisdiction over us. And our government is very consistent in declaring that ICC has no jurisdiction over us. So sana, although we are co-equal branch with of government with the executive, kung yun ang stand ng executive branch of government na hindi natin na-recognize, sana yung legislative branch also will also follow the same line. Ayun, no, papansin mo siya, para siyang kawawa, ano? Na nakikiusap pa daw kahit sa legislative branch na tignan daw na baka may mali tayong makomit kapag gawin natin na mag-issue tayo ng documents dito sa ICC, di ba? Parang nakakaawa si Senator Bato, no? Parang talagang palaban siya pagdating sa sarili niya, no? Talagang poprotektahan niya yung sarili niya. Well, it's natural again kasi siya yung pangunahing akusado dito. Kaya wala tayong magagawa. Lahat ng gusto niya sabihin at possible na weapon para mapigilan ito, no, gagawin niya. Okay, tuloy natin yung interview niya. That's my point only, hindi porque ako'y isa sa akusado doon sa ICC, gano'n na aking stand. Pero tinitingnan ko lang from that point of view na dapat isa lang yung ating line, ating stand as far as foreign policy is concerned. And that we should take the cue from the President. Since sinabi ng President, being the chief architect of the foreign policy, sundin natin yung ano ko lang, rephrase ko lang, ano, naisip ko lang kasi hindi lang din naman kasi sarili niya ililigtas niya rito, no? Kung sakaling mapigilan niya ang pag-i-issue ng mga dokumento katulad nga ng transcript na yan, maililigtas niya rin ang lahat ng mga akusado, di ba? Especially sa boss niya. So itong interview na to, it's not only for his betterment, kumbaga, no? Para rin ito sa ikabubuti ng kanyang boss na si Rodrigo Duterte. So nakikita natin, ginagamit niya lang ang kanyang posisyon, dahil meron siya ngayong say, dahil nakaupo siya sa Senado at siya yung isang senador, meron siyang masasabi at pwede niyang gawin yung ganyan ginagawa niya. Bakit hindi nga naman niya gamitin? So hindi lang para sa sarili niya, para na rin sa ibang maapektuhan kung sakasakaling matuloy yung ICC na yan. Okay, tuloy natin sinasabi niya dito sa interview. Pangulo. Sabi naman po ni Senate President, hindi naman ang Senate ang magbibigay ng tax sa ICC. Ang Senate lang ay pwede mag-certify kung bakit ang request. Isa-certify, sir, na true copy or true transcript yung Senate. Tanungin muna niya kung for what purpose is that certified true copy for, di ba? For what purpose? Sino naghingi at para saan? So dapat itanong rin niya. Hindi lang porque mechanical tayo, certified, true copy yan, dapat magtanong rin tayo para saan yung dadalhin. Ano purpose yan? Anong gagamitan yan? At pag sinabing para sa ICC, dapat sabihin sana niya na giving this copy to ICC is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. Pero sir, ano yung worry ninyo na magbigay ng transcript sa ICC? Wala akong worry. Ang akin lang is wala akong worry. Hindi daw siya nag-worry, no? Ang kanya siguro pure parang
siguro legal issues lang about why we're going to give documents sa ICC kung hindi naman tayo under jurisdiction ng mga yan. Parang ganun lang sa kanya, pero parang ano yun, parang engot ba ang sambayan ng Pilipino, sasabihin mo hindi ka nag-worry na, no? Ikaw na rin nagsabi kanina, sabi mo akusado ka. Siyempre yun ang iisipin namin. Ko naman Mr. Senator Bato, no. Yun lang talaga na-discuss natin tong issue na to, no, dahil sa talagang nakikita natin yung takot ng mga to, no, yung pangamba nila na apektado kasi lahat, no. Alam natin tumatakbo rin ito at alam nila na may chance din talaga na sila ay mapasama pagdating ng time dahil nga sa mga nagawa nilang mga pagkakamali dati, no. Well, siguro na-impluwensya lang talaga ni Digong wala tayong magagawa at andyan na yan, no. May pagdinig sa lower house, meron din pagdinig sa Senado, so hihintayin na lang natin yung mga next hearing at para kung sakasakali man, no, sana hindi matuloy ang ICC, magagawa tayo dito ng pagsasampa ng case laban sa mga namumuno natin na umabuso noong nakaraang administrasyon. So ngayon lang muna at till my next video. Peace. Thanks for watching.